managana kayo sa kapayapaan at kaliwanagan ngayon at magpakailanman. Ang liwanag ay tinatanglaw sa lahat at bawat isa upang kayo ay makapagpatuloy sa lakbay malayo at madawag. At habang kayo'y naglalakbay, ay hahanapin ninyo ang maraming mga yugto upang dito may angat ang inyong mga sarili. Kung saan naroon ang maraming mga kaluluwa na nangangailangan ng pagpapala sa kabila man ng marami ninyong kahinaan at nararamdaman sa kasalukuyang ito, ay higit na makapagbibigay sa inyo ng lakas kung ang inyong mga sarili matatagpuan ang tunay na pag-ibig sa inyong sarili upang maibigay ninyo ang pag-ibig na ito sa inyong mga kapwa. Paano'y kinakailangan lagakan ninyo ng tunay na hangarin ng inyong mga ako. Na tunay kayong matapat sa inyong sarili, may tiwala sa inyong kakayahan. At ito ang nagbibigay buhay at pag-asa upang kayo ay makapagpatuloy na lakbayin ang malayo at madawag na daan. Kung sa panahon na kasalukuyan ito ay inihimbil ang inyong mga sarili ng dahil sa karamdaman o ng kakirutang laman na inyong nadarama, nangangahulugan lamang na kinakailangan ninyong maglini sa inyong mga sariling ako. Sapagkat ang bunga ng inyong mga gawa ay bumabalik lamang sa inyong sarili. Kung gayon, mga iniibig na mga kaluluwa, kailan kaya ninyo natagpuan at nasumpungan sa inyong sarili na mga nakaraang panahon ng inyong buhay ay natanggap ninyo ang inyong mga pagkakamali o nang dahil sa mga kahatulan na inyong napapahagi ay natagpuan ninyo sa inyong sarili kayo ay nagkasala. Kung gayon, sa inyong munting pananalangin ay tunay na maglago sa inyong katotohanan kayo nga ay nagsisisi, na kayo nga ay nagkamali at tinanggap ninyo ang mga pagkakamaling ito. At sa mga panahong yaan ay tunay na ilalaan ninyo ang buhay at oras sa inyong pagkakawag-gawa at paglilingkod. Sapagkat ito ang mga aralin ng buhay
ang inyong mga kapwa nilikha ay salamin lamang ng inyong mga sarili ng mga nagdaang panahon. Ang mga pag-aaral sa kasalukuyan ay napakarami at inilalarawan sa inyong kapanahonan. Maging ang kaisipang ipinaiilalang ninyo'y kinakailangan ninyong ilagay katahimikan at tunay na mabuti ang inyong ipinaiilalang upang makasagap at makahagip kayo ng lakas upang magbalik sa inyong mga pagkatao upang matulungan ninyo ang inyong mga sarili maging mapayapa sa lahat ng sandali. Sino nga kaya sa inyo sa kasalukuyan ito ang nakagagawa ng mga bagay na ito? Na kung kayo'y nahihimpil sa mga sandali ng inyong mga karamdamang tinataglay ng mga sandali ito, ay kailan kayo nagmuni-muni sa mga nagdaang panahon ng inyong buhay upang sa inyong haharaping mga sandali, panahon, ay mailagak ninyo ang inyong mga sarili sa tunay na daan na patungo sa kahiraan ng mga langit na nagbibigay kayo ng paglilingkod at pagkakawang gawa na kayo nga ay mabuting mga mamamayan ng panahon. Mga iniibig ko, hindi nalihim at pinapahayag na sa inyo ang mga bagay na ito. Manalangin kayo ng taos sa puso, manahimik kayo, humingi kayo ng lakas, sapagkat tunay na hindi kayo pinababayaan sa lahat ng sandali. Kayo ay sinusubaybayan. Hinihintay lamang ang mga bisig na mag-ahasik at magbibigay ng bahagi sa inyong mga kapwa na mayroon ng mabuting hangarin upang ang mabuting ito'y magbunga ng hinog sa inyong mga pagkatao. Nalalaman ko't nararamdaman ang mga hinaing ng inyong mga pagkatao. Kailan kaya ninyo madarama ang kapayapaan na hinihintay at lakas na magpapagaling sa inyong mga karamdamang tinataglay? Kung ang isang sarili tunay na kumikilala sa Diyos na kanyang sinasampalatayanan, kung sa inyong kaisipay nagugunita ang kasaysayan na isang Jesus Cristo, nagtubos ng sala ng sangkatauhan, nagbahagi at naglarawan ng mga tunay na paggawa ng isang tunay na manlalakbay panahon. Ito ang susundan ninyo. Maliit man ang inyong hakbang, ngunit kung ito'y patungo sa katotohanan at hangarin na hinahangad ng pagkataong iyan na magkaroon ng kapayapaan at kaluwalhatian ng kanyang ako, ay gagamitin niya ang kanyang sandali sa mga bagay na mabuti at mayroon ng katuturan. O kaya nga, mga iniibig,
ng mga kapatid. Huwag kayong dumaing, sapagkat kayo rin ang may gawa ng mga bagay na iyan. Panatilihin ninyo ang makipag-ugnayan sa kaitaasan. Panatilihin ninyo ang kapayapaan ng inyong kaisipan at pagkatao, upang dito'y manalaitay ang lakas na nagmumula sa mga langit, na magbibigay ng pagkakataon na kayo ay makagawa sa lahat ng sandali at habang kayo ay naglalakbay sa panahon ito. Uubusin ninyo ang inyong oras sa mayroon na makabuluhang bagay na siyang magpapabigay ng ligaya sa inyong mga pagkatao. Hindi ng mga bagay na nawawala lamang at nasasalat ng inyong mga palad, sapagkat ang mga ito ay walang kabuluhan at bao. Ang hahanapin ninyo'y yaong makapagbibigay ng higit ng kayamanan sa inyong tunay na ako, na siyang magtatanggap sa bawat ipinagkakaloob sa Kanya. Kabiguan magkahapisa ng mga bagay na ito. Ito ang Kanyang tuntunan upang makilala niyang siya ay anak ng Diyos na magpapatuloy at magpapatuloy sa Kanyang paglalakbay sa daigdigan ng mga hukis. Sapagkat ang hangarin ng Kanyang ako'y magkaroon ng pagkaunlad at pagkasulong. Ito ang maliit kong alay, bahagi ng umaga ito. Sana'y mapakinggan ninyo ang mga tinig sa ilang na siyang sa tuwing ay nagiging musika o sonata upang kabilaman ng hirap na inyong dinaranas ay makapagbigay ng gaan ng pasanin sa inyong mga balikat. Magpapatuloy tayo, mga inibig na mga kapatid, na naway manatilihin ninyo ang kapayapaan at katahimikan sa loob at labas ng lunduyan. Magpapatuloy tayo.